Dahil ang tumawag sa inyo ay banal, kailangan kayong magpakabanal, sabi ng ating Panginoon. At 1 Peter chapter 1, verse 16, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So makikita natin ang lahat ng uri known na kasalanan at immoralidad. Sinasabi ito ng Bible. So ang sabi, humiwalay kayo sa mga yan, ang sabi ng ating Panginoon. So, pangatlo, makita natin sa ating pangatlong puntos na mga pangkalahatang tuntuning inaalok. Ibig sabihin, some general rules to offer. Ito yung ino-offer sa atin na kailangan natin tanggapin. Nasa atin ito. Ino-offer sa atin ang pangkalahatang tuntuning na galing sa salita ng ating Panginoon. Sa unang punto, makikita natin sa verse 8, 13. Verse 8:13, dahil hindi ko sinasabi na ang kagaanan ay para sa iba at ang kahirapan Second Corinthians tayo. First Corinthians chapter 8 verse 13. Kaya nga kung ang pagkain ay makakapagpatisod sa aking kapatid, ako ay hindi nakakain ng laman kailanman upang hindi matisod ang aking kapatid. So ito yung sabihin natin na general rules na kung saan sinasabi ng Bible. Kung makakapagpatisod o makakapagpahina ng kanyang pananampalataya ang isang kapatid, ang sabi, mag-isip-isip tayo. Alam niyo po si Apostol Pablo ay daan niyang kalimutan ang sarili, alam-alam. Hindi siya makapanakit o makapipinsada sa kasiyahan ng isang Kristiyano. Kung nakakahandang ito sa ating testimony, kung nakakahandang ito sa ating pagtuturo. Halimbawa, minsan nakakatipag kami mga pastor na kakanta ako ng isang secular song. Tinatanong ko sa Pastor Coach, Pastor Coach, hindi ba nakakapiso doon namin kakanta? Ay, hindi naman, sabi niya. So, ano mong bagay yung, siyempre, tanongin mo sa sarili mo, makakapagpahina ba o katitisuran ba? Katulad ng ating teksto, ito tungkol sa pagkain. Halimbawa nga, ang pagkain ay galing sa birthday, kasal, o sa pistahan. Kakainin ko ba ito? Kung ang konsensya mo ay lumalaban, at alam mo na makikita ka ng isang kapatid na parang bago pala, kung makakapagpatisok sa kanyang tuwang na. Si Apostol Pablo, dahil niyang iwanan ang lahat ng Diyos. Upang sa ganoon, yung kanyang patutuo ay hindi mahadlangan. And then, seek guidance from God and prayer and Bible study regarding to particular issue. Ibig sabihin, umanap ka ng mga gabay ng Diyos sa panalangin at sa mga Bible study tungkol sa ganitong issue. Kailangan itulog mo sa Panginoon sa panalangin at sa mga Bible study. And then, halimbawa, sumasayaw ako, nagsusumba ako, gagawin ko ba ito? O kaya mag-iisa ko na parang artista yung aking Diyos. Malululuhati ko kaya ang Diyos. Tanda natin kapatid,
sa nakakaalam na mabuti at ginagawa ito, nagkakasala siya. Ibig sabihin, sa hindi nakakaalam ng mabuti at ginagawa niya ito, kasalanan. So, ibig sabihin, isang bagay na hindi mo alam, nakakatisod pa lang, na sa ng pagkakasala mo, huwag mo nang gawin, sabi ni James. James chapter 4, verse 17. And then, ito ba'y nakakapagbigay ba ng lalaki kay Jesus? Ginawa ba dito ni Jesus nung siya'y nasa lupa? Kung hindi, huwag din natin gawin. Amen po ba? Will I strengthen my testimony? Or it will weaken? Kung ang isang bagay ay nakakapagpagulo sa atin, i-apply natin ang mga rules nito and be personal. Sabihin natin, I must separate from anything that designed to overthrow my faith in God. Ano mo? Kailangan kong hiwalay ang aking sarili sa mga bagay na ito na dinesign para ma-overthrow ang aking pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po ba? Kung yung mga kaibigan natin, mga hindi kumikilala sa Diyos, mga tinatawag na walang Diyos, ito yung mga infidels, mga tinatawag na komunista, samahan ng komunista, ang makamangin ng Diyos, kailangan natin kumiwalay. Kailangan mo kumiwalay. Dahil makapagpababa sa akin ng moral at tahantong sa kasalanan. Kung alam natin na hantong tayo sa pagkababa ng ating moral at pagkakasala, huwag na natin sila kaibigan. Kumiwalay tayo sa kanila. Mga tao walang kinikilala ng Diyos. Pero meron ganyan tao, no? Mabait din. Mabait din. Samantalayan na lang natin yung pagkakataon yun. Dahil sa kanyang nabati kita, pakita natin yung pagkakataon natin sa kanya. Let your light shine sa kanyang buhay. Ang ating pagtotoo, ang pakita natin sa Kanya. I must separate from anything that will destroy my testimony. Kung masisira ang aking patutuo, tanda natin kapatid ang salita ito. My testimony is one of the most priceless things that I possess here on earth. Ibig sabihin, yung nasa sa iyo ngayon, yung pag-aari na yan, na patutuo, ay tinatawag na priceless things. Kaya, pakaingat-ingatan natin dito. Huwag natin ahayaan sa kapampangan ni sakuping sahog. Gusto may siraing testimony. Yakin yung pakaingat-ingatan tayo ini na bandi tayo ini, pag-aari tayo ini. Kailangan ingatan tayo. E tayo paburay ni sakuping. Huli na sabihan, huwag natin hayaan masayang yung ating pinagpaguran na patutuo since na nung tayo po ay nabunagin. Amen po ba? Kasi sumisa ko niya sa po. Apulot mo pa isa po. Kung nasira na ang patutuo, paano natin i-repair? Pero listen, kapatid, hindi tayo perfect. Namumuhay pa tayo sa mundo ng kasalanan. Nadadapa tayo, nagkakasala, nagkukulang.
Pero nandyan ang Panginoon. 1 John 1:9. Ano ang sabi? Kung ikukumpasan natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal na patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Upang sa ganon, pagdating ng panahon na yon, no? Unti-unti ibabalik ng Panginoon ang nasirang patutuo. Amin po ba? Si Apostol, si Haring David, nasira ang kanyang patutuo. Pero, ni-restore ng Panginoon. Ni-restore ng Panginoon dahil sa kanyang pag-uumpisan, sa kanyang paghihingi ng tawad. At ang sabi niya, restore to me the joy of my salvation. Mga kapatid, tandaan natin, kung mayroong nagsusugal, may nagiinuman, kung nandun ka, kahit hindi ka tumataya, at nandun ka, nakikipag-umpungan ka, reminded lang po ako, pwede bang pakilagay yung awit, chapter 1, 1 to 2? Ano ang sabi ng awit, chapter 1, 1 to 2? Ano ang sabi? Kung ang baraha ay dadalhin ka sa pagsusugat, kailangan mong iwan ito. I must leave them. Iiwan ko ito. I must separate anything na magpapababa sa aking moral at nahandog sa kasalanan. Kung ang aking pagsasayaw, ang aking pagsusumba, causes me to have impure and unholy desires, kailangan mong iwanan ito. Kailangan mong iwanan ito. Sa media ngayon, dahil nauso yung cellphone, konting galaw, picture. Konting galaw, picture. Konting galaw, picture. Minsan wala nang pinatupag, kundi mas-selfie. Wala nang pinatupag. Minsan, tuloy sa kanyang pagsiselfie. Ang daming kumukontak sa kanya. Parang nagyayaya, naghihikaya. Kung ganito, nahihikayat ka sa pagkakasala, huwag mo nang gawin. Ano ang sabi sa awit? Mapalad ang taong hindi na bumuhay ayon sa payo ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siya sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay. Huwag kang makiupo, huwag kang makitayo, huwag kang makisama. Ang sabi ng Bible. Sa English version kasi, iba ang pagkakasabi. Pwede ba natin ilagay sa English version, sa English? Dito tayo magtatapos mga kapatid. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor is standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Nakita natin, ito yung payo bilang pangwakas. Huwag tayong makilakad, huwag tayong makitayo, huwag tayong makiupo. Ibig sabihin, ito ay pinagbabawal ng ating Panginoon at ng kanyang salita.
Panghuli, bilang conclusion, let us separate with meekness. Ibuhuli tayo na may kaamuan. Remember, separation is twofold. Dalawang tupik. Isang kasalanan at isa para sa Diyos. Mula sa kasalanan, mula sa Diyos. Sana po, yung isang tupik, sirahin na natin. At yung pangalawang tupik, ito yung pangalawang. Amen po. Let us pray. Panginoon, salamat po sa salita mo na pinahintulot mo ibigay sa amin sa umagang ito. Upang sa ganon, malaman namin kung saan kami lulugar sa mundong ito na sa aming pakikipamayan. Salamat po, i-bless mo po ang salita mo, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, at humihingi po kami ng tulong, Panginoon, na kailangan namin ang tulong mo, kailangan namin ang gabay mo, kailangan namin ang kalakasan mo, at kailangan namin ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu sa aming buhay. Upang sa ganoon, Panginoon, mapagkagumpayan namin ang mundo, o Panginoon. Salamat ang marami. Ito po ang aming dalangin. At pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa atin.